So hello guys, ngayon isa-sound check natin tong project natin na yung Harman Kardon na 430. So ang gumawa tayo ng modification dito sa gumamit tayo ng yung DCO adjust. Yung pinost ko sa nakaraang araw. So ganyan yung niya. Kanyang setup. So ito yung tatlong wire yan. So positive yung brown, negative yung blue, tsaka base. Ito yung base ng transistor, itong sa kanyang input itong puti. So ito yun. Ayan So 100K dyan nakalagay dyan. Dito rin sa positive side, 100K. Dito, 100K. So, ipipihitin na lang para mas mabilis natin ma-adjust yung DCO. So, katulad nito, itatabingin natin konti. Ayan. Tulad niyan, or positive, negative. So, ganyan, ipipihitin lang natin ng konti para magiging siya, sintro. Tulad yan. So ayan na, naging zero na siya. So napakabilis na lang hindi na tayo ng transistor, nagpalit ng resistor ng value. So as in zero talaga siya. Naka na yan nakasit yan sa 2.5. 2.5 yun. Naka-range yan sa 2.5. So kahit mag-10 tayo, so zero talaga siya. Ayan as in zero. Meron pang konti, natin. Pihitin din ng konti para yan. So yan na. As in sintro talaga siya sa infinity, Ayan. So ganun ka-accurate itong natin. Ginawa natin na DC out adjust, yung sa kanyang bias. So epektibo to siya sa single supply din, at saka sa split supply. So ganito siya kaganda gamitin. Ito yung nakita ko sa mga luma na mga amplifier, tulad ng Sansui, tsaka yung iba pang klase na amplifier na Aiwa yata, tsaka Sanyo. Nakita ko rin sa ganitong design, Yung katulad din ito na NPN yung NPN yung kanyang differential or couple transistor. So ganun siya ang ginamit nila. So itong Harman na to, so minodify ko na to, So yung kanyang tatlong transistor dyan sa differential, so tinanggal ko yun. So dalawa lang. Nagpalit lang ako ng resistor na 75K para makuha ko yung saktong 700 millivolt na kanyang bias. Tapos dito naman sa differential resistor niya, so ginamit ko dito is 1.5 plus 330 ohms para mapantay ko yung dito at saka sa kanyang bus. So kung dito ay 900, din dito rin na 900. So pwede ko ito isagad ng 1.3, pero sa timpla kasi ng driver ng quasi, kasi naka-quasi ito Quasi NPN ito, puro lalaki na yung na yan, C5196, 5196, dito rin sa kabila, C5196, So quasi complementary NPN itong circuito na to, yung design na to ng amplifier. Ito yung classic kasi ito classic na Harman Kardon. So ginawa ko siya, nagustuhan ko lang siya kasi kahawig siya ng Thunder Pagariga na modify ko rin. Na yung bridge thunder na so na-modify ko yun ng split. So kahawig lang sila. So kinopya ko lang siya, parang ginaya ko siya na magiging ganyan dito sa Harman na to. So quasi 3 pairs lang. So ang supply nito is 0.50 VDC lang.
So, subukan nyo guys, no? Kahit anong ampli naman epektibo to siya. Yung lumang design na to na DCO adjust, no? So, gawin nyo lang. Maganda ang resulta. Hindi na kayo kailangan magtimpla sa kanyang, dito sa kanyang bus, tsaka dito sa kanyang differential, no? Section. Tsaka dito sa kanyang tail din. So, dito na lang. So ito yung isa sa pinakamabisang paraan. Pwede rin marami rin mga style na ganitong pwede sa pag-adjust ng DCO. Pwede dito sa kanyang VAS section, pwede rin sa kanyang driver, pwede rin dito sa may kanyang differential. Yan. Pwede. So dito mas gusto ko sa ganito, mas madali kasi saka accurate talaga. So nakadepende na lang sa supply, no, kung yung value na tong mga resistor na to. Yan. Nakadepende na lang sa supply. Kung ilan yung supply, so mag-adjust na lang. So 150k kung nasa 070 VDC, so 150, yan 180. So pwede itong 180 kung nasa 70, 150 na lang, 150, tapos 100 pa rin dito. Or kung mataas pa, so nasa 100 volt ka, so depende kung taasan mo rin yung para makaset ka lang ng DC na hindi siya critical para sa kanyang transistor couple or sa kanyang driver, no. So ngayon isa sound check na natin to kasi tapos na tayo isa kuan. So isa sound check na natin to. So mayroon na pala tong relay, no, na DC protect. Pag lumagpas ng sa limit niya yung DC na lumalabas sa amplifier, so magka-cut off na tong relay na to. So depende na rin yan sa timpla nyo. Yung itong 10K na to, ito yung sense ng DC, no? Pag halimbawa parang 1.5 volt to 5 volt, ganyan, or 10 volt. So depende lang kung ilan yung timpla mo. So ito yung papalitan mo, itong 10K na to. Adjust mo lang yan. Tapos sa kanyang time delay naman, itong nakatayo na to na piyesa, ito yung resistor na 100, ano ba to, 100K, 820 pala, pinalitan ko pala to, 820 kilo ohms. So kung trimmer, mas madali, 203, no? 203 na trimmer yan, no? 220K, 203. So madali na lang timplahin. So 12 volt lang to, ha, 12 volt lang. So dito instead na 4148, so ginamit ko dito kung ano na ay 4007 na diode. Ano pa, so ang kanyang feedback 56k gain, yung gain 56k. Tapos partner niya sa RE resistor, RE network, resistor capacitor, so 750 tsaka 100 ito, 100 UF. So 3 pairs tugtugin natin, play natin, play na natin. So ayan, This is the source.
So yun ang tunog ni Harman Kardon na 430. So maganda siya. Maganda talaga ang bayo ng Quasi, guys. So ang Quasi kasi maganda talaga siyang tumunog. Mas mabas yung Quasi kaysa Quasi NPN kaysa complementary na sirkito or design connection. Mas mabas ang Quasi. Maganda talaga pang low ang Quasi. Pag matimpla mo ng maayos, dapat pantay din dito. Ito nakaseto sa 400 ang BVE niya. Nasa 400 millivolt, no? Dito rin sa kabila, 400 millivolt. So, malamig lang yan pag ganyan yung kuhan. Kasi angat pa yan eh. Aangat pa yan siya pag magbubomba yung amplifier. Magbubulyon tayo. Aangat pa yan. So, nasa safe side tayo. So, ito, nasa 500 ito. Ito, 500 millivolt. So, yung classic pa rin na voltage spreader natin sa bias. Ayan o, 3 pirasong diode yan dyan. Ayan o. 3 pirasong diode. So yun lang sa ngayon, guys, no. Maraming salamat sa panonood. Lodsky TV. Hanggang sa muli. So sana may idea na naman tayo, makuha tayong idea para dito, no. Na epektibo naman siya. So kita niyo naman, no, hindi nga siya magalaw, yo. Hindi siya magalaw talaga. Zero talaga yan, no. As in zero. Kita niyo naman, infinity yan. So yun lang, guys, no.